Samantala, update sa border system modernization at ang tourist arrivals sa second quarter ng taon, ating tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa. Yes, ma'am. Una sa lahat, maraming salamat sa napaka-efficient. No? Dumadaan po kami madalas dyan sa immigration gates at immigration officers. Saludo po kaming lahat sa inyo. Marami pong biyahero ang nababahala sa mga ulat tungkol sa umano'y paniningil ng karagdagang bayad sa mga pasahero. Maaari niyo po bang linawin ang kasalukuyang estado ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project at kung bakit hindi pa ito aprobado? Ma'am, go ahead. Yes sir, una sa lahat, thank you po at nakikita ninyo yung mga improvements natin sa ating mga paliparan in particular. That's really the goal of the administration right now is to modernize everything, put in technologies para mas maging efficient ang ating processing. Ito naman pong tinatawag na Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Ito po ay nag-undergo pa ng assessment ng iba't ibang government agencies. So ngayon po, the project is not yet final. Ibig sabihin po, wala pa pong napipisamahang kontrata. Hindi pa po na-finalize ang buong kasunduan. So sa ngayon po, wala pa po tayong inaasahan na sinasabi po na meron ng mga collection or sisingilin for this project. Ma'am, ayon po kay Commissioner Viado, sumasailalim pa sa masusing review at konsultasyon ang panukalang user fee. Ano-ano po ang mga pangunahing konsiderasyon tinitignan ng BI bago po magpasya kung kinakailangan o hindi na ang nasabing singil? Yes, nagdaan po itong unsolicited proposal po na ito sa Public-Private Partnership Center sa PPP. Isa po itong proposal submitted by a private company. Ngayon, ito po ay inaanalisa at ina-assess ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama po dyan, of course, ang PPP Center. Pino-forward po yan sa BI for checking in the Department of Justice. They were able to hurdle that phase dahil kumpleto po lahat ng kanilang mga dokumento ay nakita po ng ahensya at ng DOJ ang mga benefits ng proyekto na ito ng ating border management system. Nagkaroon din po ng Swiss Challenge. Ang ibig sabihin po ng Swiss Challenge ay binuksan po ito sa lahat ng mga tao na maaaring merong counter-offer, counter-proposal, a better proposal for the Philippine government. And the agency went as much as sending out letters to inform yung mga kumpanya na gumagawa po ng mga ganitong technologies na baka meron silang other offers bukod dito sa proposal na ito at wala pong iba na nagbigay ng counter-offer. So, ito po ay umikot na Department of Finance, sa Solgen, DOJ of course, OSG. Ito po lahat ay dinadaanan sa iba't ibang ahensya. May kanya-kanya po tayong mandato kung anong tinitingnan natin. But essentially, what we are looking at is kung ang proyekto ba na ito ay mabibigyan ng benepisyo ang gobyerno at in the long run, will the general public and the stakeholders be amenable to the stipulations included in the contract? Ito po ba ay makakatulong sa pagpapaangat ng kalidad po ng serbisyo ng ating ahensya? So ito pong mga ito ang tinitingnan at patuloy pa pong tinitingnan ng iba't ibang government agencies. Ma'am Dana, para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano makatutulong itong KAIS project sa pagpapalakas ng border security ng bansa laban sa human trafficking, transnational crimes, terorismo at iba pang banta sa seguridad? Yes po, ang kagandahan po nitong proyektong ito, it's an end-to-end project. So mula frontline, data processing, data collection, data assessment, pinoprovide po nitong entire system na ito. At hindi po ito centralized lang in NAIA. All international airports, so there are 11 international airports na functioning po na nakalagay dito, as well as isang international seaport, which is in Zamboanga, and 6 border crossing stations. So lahat po yan ay mapaprovide ng end-to-end, meaning yung mga electronic gates
and the data processing, the AI processing, the biometrics capturing. Meron din tayong pwedeng maglagay ng parameters para kumbaga ma-sort yung mga data or information, and it would be able, pwede natin gamitin yon para sa target approach natin when it comes to monitoring certain passengers. So napakaganda po ng system. That's why it's being considered by the agency, because it's really it will boost us up technology-wise. Ihahabol niya tayo dun sa ibang mga bansa. And another thing is merong 4-year refresh cycle ng technology. So ginaguarantee nito na yung BI uses the latest technologies without added burden to the government. Kasi ito ay magkakaroon ng zero financial burden to the government dahil ang gagamit lang, the user pay, user benefit. Kung sino lang yung gagamit, yun lang po ang magbabayad ng serbisyo na iyon. Yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit ng serbisyo na yun will not be burdened financially by this service. Ma'am Dana, nabanggit nyo na rin po yun, yung financing at pinapakinggan ko po na yun. Paano nyo babalansin nyo? Nabanggit nyo na tama po ba, kapag gagamitin yung system, baka sila yung kailangan magbayad, pero kung hindi, hindi naman po yun. Paano po siya pagbabalansihin na bilang gastos ng biyahero or gastos ng gobyerno kung ano man, para tuluyang lahat ma-modernize na yung ating border control at pati yung kapakanan ng ordinaryong Pilipinong biyahero? Yes, it's a delicate balance siguro po ng ano ba ang maitutulong nito sa ating bansa in general, as well as ano ba yung mga costs nito. At siguro kailangan nating balansehin yon. And mahalaga din sa atin yung opinion ng publiko, ng ating mga stakeholders, kung ano yung sa tingin nila ay makakabuti. We also follow the direction of the national government, kung ano yung direksyon ng ating Pangulo when it comes to acquiring technologies such as this. Tandaan po natin, this is a proposal from a private company at ngayon po ay nag-undergo pa ng assessment bago natin i-finalize po ang desisyon dito. Okay. Ms. Dana, sa ibang usapin naman po, kumusta po ang datos ninyo ngayon sa bilang ng mga turistang dumating sa Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon at paano po ninyo ito may kukumpara sa parehong quarter na nakaraang taon? Yes, as compared po to last year, nakakatawa po yung figures kasi nakikita natin steadily rising ang ating arrivals for the second quarter of this year. For April last year, nasa 1.337. Ngayon, 1.358. Yung May naman, tumaas din from 1.299 naging 1.309. So, ngayon June, tumataas din po yung bilang ng mga biyahero. Although ito po medyo kino-consider natin na lean season kasi tapos na po yung mga long holidays. Pero alam natin na marami pa rin po ang bubiyahe kasi kahit pasukan na po so bumababa talaga yung number of travelers during this period at tag-ulan. Pero alam po natin na steadily increasing pa rin yan up until the third quarter of the year, medyo plateau yan. But pagpalo po ng fourth quarter, bigla na namang tataas po yan. So yan yung usual trends natin. And minomonitor po natin. So far, tumataas po. Maganda po yung data natin. So, Ma'am Dana, saan pong mga bansa o lugar nagmumula yung malalaking bilang ng mga turistang bumibisita dito sa Pilipinas ngayon? At ano sa tingin ninyo yung dahilan ng patuloy na pagtaas ng pagbabago ng tourist arrivals? Lalo na Yes, ng ASEAN. Yes, ma'am. Sa ating data po, ang ating number one pa din for 2025 is South Koreans, followed by the Americans for number 2. Tapos naglalaro na yan ng Canadians, Japanese, Chinese. Yun na po yung mga sumusunod na mga bilang ng foreign national na pinakamatataas po yung arrival. Taon-taon po, yan din halos sila din po yung mga nakikita natin na top foreign nationals that are entering our country. But of course, our Department of Tourism is also tapping into other tourism markets
even those outside the ASEAN region. Kasi alam po natin na marami din na interesado doon sa ganda po ng Pilipinas. At we are working closely with the Department of Tourism para makita po nila yung mga datos po natin at magamit po nila doon sa kanilang mga targeted approach when it comes to inviting foreign tourists in the Philippines. Yes, ma'am. No? So paano nga natin na pagbabalansin yung Protect the Philippines, which is the Bureau of Immigration, saka yung Love the Philippines, at i-connect niyo rin po sa inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon? Yes, ang atin naman pong pagbabantay sa ating borders to protect our country from outside threats ay hindi naman po nagiging hadlang para imbitahan po natin ang mga turista na pumasok and love the Philippines. Kasi ito naman po can work hand in hand. Actually, yung malaking bagay din po sa mga turista ang alam nila na safe yung ating bansa, well protected po ang ating mga borders, and we have the right technologies para po bantayan ng ating mga pumapasok at lumalabas po ng mga biyahero. And these things can go hand in hand. These things work well together. And we believe po that the stronger our border security is, the greater it helps our country's tourism. So, tayo naman po sa Bureau of Immigration ay tuloy-tuloy po ang ating mga efforts para makahanap po tayo ng ways to improve our processes, improve our systems, para yung ating target ba na bagong immigration ay mai-anchor natin ng tuluyan dun sa bagong Pilipinas na gusto ng ating Pangulo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Parage, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.